Hello Prowelas, mabuhay! This is Gaysel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Ay, nako, pag nakikita ko talaga si Paula Sugar, umiinit yung ulo ko at feeling ko magkakaroon ako ng sungay at saka buntot, ihahampas ko talaga sa kanya. Sana ay tigil-tigilan. Hello, kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming salamat. At syempre pag-uusapan natin ngayon ay yung paggamit at saka paglaro ng Miss Cosmo, Miss Cosmo 2024 kay Tanzania at saka kay Miss Philippines at kay Miss Cambodia. Grabe talaga yung votings, umabot siya ng 1 million something, 1 million, 1.4 and 1.3 million ang vote ni Miss Tanzania at Miss Philippines, pero wala man lang talagang pakonsuelo or kaya konsuelo di bobo itong Miss Cosmo para ipasok si Miss Tanzania sa top 21. At hindi man lang talaga nila nakita yung yung alam mo, nakikipagbardagulan hanggang sa dulo ng competition, hanggang bago mag-umpisa yung competition si Miss Tanzania, pero hindi talaga siya pumasok. Parang feeling ko ginamit talaga yung pera niya. Ano kaya kung nalulungkot tayo mga Pinoy dahil sa sinabi ni Ate Isa, ano kaya yung nararamdaman ngayon ni Tanzania? Kasi gumastos siya ng gumastos yung mga fans ni Miss Tanzania ng almost 1.4 million votes. Isang boto is $3. So, grabe. Sobrang gamit talaga si Miss Tanzania sa edisyong ito. Then si Miss Cambodia, isa din to sa mga ginamit. Grabe yung promotion ng Miss Cosmo, lahat-lahat, kung anong pinaggagawa nila, kung basta mga fans ng Cambodia pumunta talaga sa Vietnam para suportahan si Miss Cambodia, pero still, hindi rin siya umabot sa top 5. Pero parang okay lang kasi hindi naman natin nakikita talaga na kumabog talaga din naman sa competition. Although na lumalaban, pero nararamdaman ko na isa rin siya sa mga ginamit at saka pinaglaruan dito ng Miss Cosmo. Syempre, si Miss Atisa Manalo, ayun talaga yung nakakalungkot isipin nga sa quality na meron si Miss Philippines sa ganda, sa galing, pero hindi pa rin siya na bigyan ng chance makatungtong man lang sa top 5. Yun yung part na nakakasad, at feeling mo talaga ginamit lang ba siya ng Miss Cosmo or pinaglaruan lang ba ng Miss Cosmo ang mga Pilipino na iboto ninyo si Atisa Manalo. Kung sa bagay hindi naman tayo pinilit na iboto siya, hindi naman tayo pre-name up na iboto siya. Wala namang ganon. Kumusa naman tayong bumoto para kay Atisa. Pero pakiramdam mo, gamit na gamit ka talaga. Kasi nga, dahil na, grabe, 1.4 million votes. $3 per votes. So, ano yun? Kumbaga, tama nga si Mama Sam, money maker nga talaga itong Miss Cosmo, kasi wala lang silang iniisip. Siguro, iniisip ko nga, kagaya sa nabasa ko sa mga subscriber ko, nagpaboto lang talaga ang Miss Cosmo sa Philippines at saka sa Tanzania para ipremyo kay Miss Indonesia. Yung, di ba naka-rocking chair ako. Ang lahat ng prize na nakamal ni Miss Indonesia ay nanggaling sa mga boto ng mga Pinoy. At saka feeling ko talaga wala talagang kaamor-amor yung mga judges yung mga jury panel kay Miss Atisa Manalo. At kung hindi siya nanalo sa botohan, for sure hindi rin siya umabot sa top 10. Ngayon ang nararamdaman ko, kasi wala, kung may amor-amor sila dito sa kandidata natin, talagang umabot man lang kahit man lang sa dulo, kahit man lang top 5 hindi man lang nila pinasapit si Atisa. Kung performance yun naman yung labanan, kumakabugi naman, pero wala talaga tayong naasahan doon sa part na yun. So iniisip ko talaga ginamit, kasi ang dami kong sinasabi dati, baka ginamit at saka nagpagamit, parang gano'n. Pero nagamitan lang naman din sila, pero parang nalugi tayo kasi syempre nag-invest tayo, nag-expect tayo, at nagpadala tayo ng magaling, nagpadala tayo ng
quality, nagpadala tayo ng maganda, pero hindi pala sapat yun para sa para sa kanila, para manalo at bigyan tayo ng corona ng Cosmo. At ayun nga po, dahil sa feeling talaga natin mga Pilipino at saka pati mga hindi lang naman yung Pilipino parang pati mga Cambodian pageant fans at saka sa Tanzania na talagang ginamit talaga at pinaglaruan yung mga girls ng Miss Cosmo. I don't know kung kailan ako makamove on, pero kung patuloy pa natin ba suportahan ito, I don't know din. Parang ayoko, kasi ayokong sa future ng pageantry ay umaasa na lang tayo sa botohan, at umaasa sila sa botohan, sa pera, pero wala naman pala tayong nahihita dahil gumastos tayo ng napakalaking pera para sa isang pagboto sa gusto nating kandidata at gusto nating manalo. Ayun lang yung sa akin. Sa ngayon, ayoko munang sumuporta. Hindi ko alam sa mga susunod na mga buwan, araw, kung makamove on ako, kung maproseso ko, kung paano nila ginamit at saka pinaglaruan yung mga kandidata dito sa Miss Cosmo 2024. Nakakalungkot kasi ang daming mga haka-haka na kung ano-anong ginagawa. Ang mistreatment sa mga ibang candidates at pinapaboran lang yung mga favorites. Hindi ko alam, wala akong ebidensya, wala akong resibo para sa mga girls na to, pero hopefully kung may pageant pa sila, ayusin nila ng bonggang-bongga para hindi ganito yung resulta. At sana sa susunod na ipapadala ng Pilipinas dito sa Miss Cosmo, matuto tayong mag-hold back din kung paano sumuporta. Okay lang na bumoto, pero wag na yung makikipagbardagulan talaga. Just like nakipagbardagulan yung Pilipinas at saka sa Tanzania para lang maangatan yung boto ni Tanzania. Same as din yung Tanzania, nakipagbardagulan sa botohan, paangat lang ang bansa nila. Pero sa kasamang palad, nagtagumpay tayo, pero sa kasamaang palad hindi rin naman tayo umabot sa tagumpay. Kaya I'm so sad, I'm so disappointed sa organization, kasi wala man lang yung pakonsuelo doon sa grabe yung ibinigay na pera ng Philippines at Tanzania, pero wala man lang balik para sa mga Filipino people at saka mga taga sa Tanzania and also sa Cambodia. Ayun lang yung akin. Sana hindi talaga ako makamove on. Parang ang hirap, ang sakit-sakit niya dahil si Atisa Manalo ang involved dito. I don't know kung sa iba, siguro kahit sino mang kandidata na galing sa Pilipinas, ganito rin yung nararamdaman ko na pakiramdam mo ay nagamit ka at pinaglaruan ka ng isang organization. Ay, nako, pag nakikita ko talaga si Paula Sugar, umiinit yung ulo ko at feeling ko magkakaroon ako ng sungay at saka buntot, ihahampas ko talaga sa kanya. Ayun, there you go guys, maraming pong salamat at sana ay tigil-tigilan ninyo yung pag-support kay Paula Sugar. Kaya nga nalugi ang Miss Universe organization ng dahil sa babaeng yan, tapos kung makapuri pa kayo sa kanya, hindi naman siya kagandahan. Charot lang. Maraming salamat sa inyo, and this has been Gaisel Ortega. Hanggang sa muli po, paalam.